No guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. Ayan, shoutout sa lahat. Thank you so much guys sa support sa YouTube channel ko. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na yung channel ko. And palike na lang din yung page ko sa YouTube. And pwede nyo ka-follow din sa TikTok. Ayan guys, welcome sa YouTube channel ko. Salamat sa support. And ayan, shoutout sa mga lagi nanonood. Ayan guys, salamat. Sa mga gusto mag-Macau, ayan, panoorin nyo guys yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea pati dito sa Macau. Iba pa rin yung may idea ka sa pupuntahan mong lugar, diba? Hindi ka na mangangapa, at least alam mo na. Check nyo yung playlist ko guys, naka-separate na yan. Mga guide, mga tirahan, mga visa, extension, ayan, nandyan na lahat yan. Siniparate ko na yan para in case na maghanap kayo. Sa playlist kayo guys, i-click nyo. Sa playlist kayo maghanap para hindi na kayo mag-scroll, ayan. Mga mag-apply ng online application, ayan, naka-separate na yan. Para sa inyo yun guys. Para hindi katin ang puwit ko. Dumi nga siguro ng upuan dito. Naka-separate na yan yung mga pwede nyo hanapin. May gusto kayong tingnan, nandyan na yan lahat guys. Wala na kayong ibang hindi na kami hirapan. Yun ang ibig ko sabihin. Diba? Para sa inyo yun guys yung ginagawa ko. And in the future guys, hindi natin masabi. And hindi naman tayo forever dito sa Macau. For sure magagamit pa rin ng yung mga video ko. Magagamit pa rin ng mga future mandirigma. Yan, future mandirigma. Ayan, shoutout sa inyo sa mga susunod na taon. Alam ko hindi lang marami pa yung pupunta dito ng mga mandirigma. Magpapalit-palit lang yan, o may mga for good, o uwi, ayan, may darating, di ba? Ganun lang. And thank you so much guys sa support, di ba? So siguro mag-iiba na akong content, di ba? And yan, ubusin ko muna yung mga agency ba. Sana guys i-support nyo pa rin ako sa mga bago, sa susunod na mga in the future ko na mga content. Support nyo pa rin ako sa mga susunod kong content, diba? Kahit hindi na about sa trabaho, sana support nyo pa rin ako mga content ko guys. Salamat, diba? Andyan pa rin kayo nakasupport sa akin. Salamat. Yan guys, congrats ko muna kay Idol. Ayan, shoutout sa iyo Idol. Salamat sa support. Isa siya dati na nanonood lang sa vlog ko sa Pilipinas. And ayun, nagpunta ng Macau. And ayun, may trabaho na. Congrats sa iyo. And deserve mo yan dahil masipag ka, sipag, tiyaga ka at dasal. Ayan, deserve mo yan. Nag-granted yung prayer mo lagi. Congrats, ingatan mo yung trabaho mo. And then enjoy mo para hindi mo maisip na mahirap. Kasi guys, sa totoo lang, yung trabaho natin is napakadali lang. Yung nagpapahirap lang sa atin is pag nagkasakit tayo ng katamaran. Diba, wala pa namang gamot yan. Pag nagkasakit tayo ng katamaran, yan, wala na yan, buong araw na yan, hirap na hirap ka na yan. Diba? Kung isipin mo yung trabaho natin, napakadali. Kailangan lang natin i-enjoy and wag natin masyadong isipin. Kasi minsan sa bahay, nadadala pa natin yung tatrabahoin natin para bukas, nasa bahay, iniisip na natin. Imbis nang papahinga tayo sa bahay, wala tayong ibang iniisip kundi sa bahay. Pati sa trabaho, iniisip natin mga gagawin. Huwag nyong isipin yan guys, yung mga nasa bahay, yung trabaho mo para bukas, kasi bukas pa yun. Kasi pag iniisip mo ngayong gabi, yung para bukas, is pagod na yung utak mo. Pagdating mo dun sa actual, kinabukasan, hindi lang utak yung pagod sa'yo, pati yung katawan mo, di ba? Kasi gabi pa lang, iniisip mo na eh. Kaya iwasan nyo yan guys, may stress lang kayo. Yung isipin nyo yung ngayon, yung bukas, hayaan nyo na yun. Diba? Yun yung ibig ko sabihin. Yan, congrats sa'yo Idol, deserve mo yan. And galingan mo. Ganun lang. And ayan, marami pang pupunta ng Macau. Huwag kayong mag-alala guys. Huwag nyong isipin na mahirap.
Huwag niyong isipin na, huwag kayo mag-isip ng negative. Kasi lahat ng pumupunta dito sa Macau is nagkakatrabaho. Maliban lang sa mga mahihinang loob, mga weak, mga iyakin, mga isip bata, diba? Mga dito guys sa Macau is kailangan mo makapal yung mukha mo, dapat strong ka, hindi ka mahiyain. Dapat walang hiya ka dito. Kasi pag pahiya-hiya ka, walang mangyayari sa'yo, totoo yan. Pag pahiya-hiya ka, ay nako, muwi ka na sa Pilipinas, huwag ka na mag-Macau. Guys, i-ano nyo muna yung sarili nyo, yung iniisip mo mag-Macau. Diba magmamakao ka? Isipin mo sa sarili mo, kausapin mo yung sarili mo. Sabihin mo, kaya mo ba? Oh. Antayin mo sumagot, siyempre. Pag di sumagot, wag ka na magmakao kasi hindi niya kaya yon. Kausapin mo yung sarili mo, sabihin mo na, kaya ko ba magmakao? Handa ba ako sa mga consequence na mangyayari? Mga pwede mangyari sa akin doon? Pwede ako ma-failed? Pwede ako magtagumpay, dapat handa ako sa mga mangyayari. I-ready nyo yung sarili nyo. Kasi kung hindi ka naka-ready, huwag kayong mag-plan B, guys. Ay, kung hindi ako makahanap ng trabaho, ganito gagawin ko. Huwag kayong mag-plan B. Kasi the more na may plan B kayo, plan B lagi isipin mo, hindi ka mag-focus sa goal mo. Kasi kung wala kang plan B, focus ka sa gulo, ay kailangan ko makahanap ng trabaho kasi no choice talaga ako, kailangan ko itong gawin. Pupulutin ako sa kangkungan nito, sa basurahan pag hindi ako nakahanap. Kung yun ang goal mo, matik yan, makakahanap ka yan. Pero kung iniisip mo lagi yung plan B, chill ka lang, okay lang kasi pag hindi ako nakahanap, balik na lang ako sa Pilipinas. Wala yan. Kaya yung plan B is hindi ko na-advise. Dito sa Macau guys, busy experience ko is sipag, tiyaga at dasal lang. Yan yung ano dito, guys. Kasi kung wala ka niyan sa tatlo na yan, weak ka, mahinang nilalang ka, and wala, may stress ka. 1 week pa lang na wala nangyari, iyak ka na diba? Yan yung mahirap dito. Nakalungkot sa mga daming mandirigma dito na hindi nag-iisip, walang diskarte sa buhay. Diba? Kaya lagi kong sinasabi, diskarte. Kung sa ginagawa mo ngayong sa 3 days na wala nangyari, is gawa ka ng ibang way. O, i-try ko kaya to. Ganoon. I-try ko kaya tong diskarte na to. Paano kaya kung mag-work? O, try ka lang ng try everyday. Kasi kung paulit-ulit lang araw-araw yung ginagawa mo, tapos wala nangyayari, wala yan, tuloy-tuloy yan guys, tuloy-tuloy yan, ganun pa rin mangyayari niyan araw-araw kung hindi mo binabago, diba? Hindi mo binabago yung galawan mo, yun at naubos na lang visa mo kasi hindi mo binago dapat alam mo nang wala nangyayari, gawa ka ng way na maiba yung daan mo, diba? Kung yung nilalakad mo lagi is malayo, araw-araw yan ganun. Pero kung maghanap ka ng way na shortcut, hindi ka mahirapan, di ba? Yun ang ibig sabihin, hindi ka mahirapan na, kasi kung puro ka lang doon sa malayo tapos di ka nag-isip ng shortcut, habang buhay ka dyan na malayo lagi nilalakad mo, di ba? Maghanap kayo ng way. Pwede pala ako magpasa sa mga restaurant, sa mga establishment dito, sa mga gulayan, sa mga itlogan dito, sa mga, kung marunong ako maggupit, try ko kaya dito sa magpasa ng sa mga barbershop, sa mga massage, marunong ako mag-massage, try ko kaya dito. Sa bakery, may knowledge ako sa baker ako sa Pilipinas, try ko kaya to dito sa bakery magpasa. Ganun. Hindi yung dyan ka lang nakapokus sa mga agency. Mag-online ka, online sa gabi, ganito, sa gabi. Mag-online ka. Diba? Wala ka naman ginagawa wala ka pa namang trabaho, wala ka namang part-time mo, andyan ka lang naman naubos lang oras mo kaka-scroll sa TikTok, sa social media, sa Reels, kaka-scroll dyan, sa Facebook, sa YouTube. Kung yung inaubos mo yung time dyan, online mo yan, nagsisin ka sa mga hotel na mga online application, nagsisin ka sa mga hotel ng CV doon, dyan mo inano yung mo,
oras mo, edi baka bukas may na nag-email na sa'yo, you come to the to this building for interview. O, di ba? Ganon. Yung mga ganyan, guys, yung mga scroll lang sa TikTok, saka na yan. Mag-focus muna kayo sa pag-apply kasi yun yung pinunta nyo dito, yun ang goal nyo sa Macau. Kasi kung inuna nyo yan, wala yan. Priority nyo muna yung trabaho, focus. Yun yung muna yung nyo, priority, yung pag-apply dito sa Macau. Yun dapat yung priority nyo. Yung pag-apply, paghanap ng trabaho, yun yung goal nyo. Wala nang iba. Dapat sa gabi, sa umaga, dapat may time ka para magpasa ng mga sa araw. Scroll ka sa Bahay Kubo dito sa Macau. May page dito ng tingin ka lagi na may part-time, kahit 2 oras, 1 oras, at least may kikitain ka kahit 50. Huwag ka mamili ng part-time. Hindi ka naman wala ka naman trabaho dito sa Macau. Umaasa ka lang naman sa pinsan mo, sa kamag-anak mo. Huwag kang masyado umasa dyan. May mga pinanggagastusan din yan sa pamilya sa Pilipinas. Yung pang-inom mo, ihingi mo pa sa kapatid mo, sa kamag-anak mo. Huwag, mag-part-time ka. Huwag ka dyan magtingin ng trabaho dyan sa Bahay Kubo na yung hanapin mo is part-time. Mag-scroll ka dyan araw-araw habang naglalakad ka, pupunta ka sa agency, mag-scroll ka. Pag may makita kang part-time, mga magbubuhat o may ipapick up na mabibigat o kaya kahit kailangan ng mga tao na ganito, may part-time, PM mo agad, PM personal message. Huwag ka na mag-comment doon. Interested ka, hintay mo yung message. Ang dami may message doon, interested, hindi ka pa priority. Kasi yun yung ginagawa ko, guys, kaya lagi akong nauuna sa mga part-time dito sa Macau. Kasi nga pinipim ko kagad yung tao. Yung message ko sa kanya, papunta na ako dyan. Di ba? Huwag ka na magtanong, saan ba yun ate? Anong oras? Sabi mo agad, papunta na ako dyan. Ikaw agad yung re-replyan yan. Priority ka agad. Sir, saglit lang. Huwag ka muna pumunta dito, mamaya pa. Sabi mo kagad, ako na dyan. Pupunta dyan ate mamaya. Kuya, ako na pupunta dyan. Sir, ako na. Di ikaw na una. Yun agad yung diskarte, guys, dyan para mauna ka. Huwag ka nang anong oras, mahaba pa yung kunbo nyo. Diba? Tapos hindi ka pala pupunta, loko-loko ka. Diba? Huwag ka na mag-comment doon, huwag ka na mag-PM kung sinabihan ka lang na mahirap, ay sir, magbubuhat. Wala na, hindi ka na yung bubuhatin pala, planggana na plastic, dali lang doon sa kabilang building. Hindi mo muna, huwag ka mamili ng part-time para sa yun, para may pang print ka ng CB, pang inom-inom mo, pang merienda mo, pambigay-bigay na rin doon sa agency na may bayad. Tanga-tanga ka rin, bigay ka ng bigay doon, di ka nagtatanong kung may kuta ba o wala. Tapos wala palang kuta, nakailang bigay ka na doon. Yan ang sinasabi ko lagi sa inyo na yung mga agency dito na may bayad, huwag kayong basta-basta magbibigay. Magtanong kayo, excuse me ma'am, sir, you have quota today? Sasabihin naman yun, yes we have. May I know the quota? Sasabihin yun, cleaner. Tingnan mo yung CV mo kung may cleaner. Kung wala ka namang cleaner, huwag ka magbigay doon. Tanga-tanga ka pag wala ka palang cleaner, nagbigay ka pa rin. Diba? Ang daming dito, guys. Bubuisit ako, ang daming Pilipino dito na hindi nag-iisip. I-share nyo mga vlog ko, guys. Nainis ako dahil hindi yung kinainisan ko is gagastos kayo ng walang kakwenta-kwenta. Ginagastusan nyo siya, ginagatasan lang kayo. Yung nag-ibig ko sabihin, ginagatasan kayo, nililibre nyo na lahat yung mga staff doon sa agency ng pagkain araw-araw. Dapat sa kanila yun. Dahil sa mga tanga-tanga kayo, tinatawanan lang kayo doon. Mga Pilipino daw, bigay ng bigay, wala namang quota. Sila naman, tanggap lang yan.
Kaya guys, sinasabihan ko kasi kayo lagi, yung sinasabi ko is para sa inyo. Ako, never ako dyan na isahan nila. Kasi alam ko yung ginagawa ko. Diba? Mag-isip kayo, gamitin yung common sense. Huwag kayo mag-isip bata dito. Dapat, dito kasi guys, hindi pabubuhan, patalinuhan. Diba? Mag-isip kayo yung diskarte, magsolo kayo. Yun yung sinasabi ko lagi, magsolo. Solo flight. Diba? Ako, solo ako lagi, solo. Mayroon man ako kasama, dalawa. Ayan, si Sherwin. Kasama ko lagi yan. Kasama ko sa mga vlog si Sherwin. Kasama ko yan kasi Sherwin tamad yan eh. Oo. Palainom kasi yun. Bukas na pre, usapan alas 9, kinabukasan wala. Ikaw muna pre. Di, bahala ka sabi ko. Diba? Pero si Sherwin naman is hindi siya sumuko 1 taon bago nakahanap ng trabaho. Diba? Ikaw 1 month pa lang, umiyak ka na eh. Yun nga 1 taon eh. Diba? Huwag kayong iyakin. Huwag kayong ma-stress. Dapat habang tumatagal is dapat paano kayo eh. Palakas kayo ng paubos na yung visa nyo, pahina kayo ng pahina. Ayaw ko na mag-apply, wala na ng pag-asa. Langyan na yan. Anong mindset yan? Anong mayroong mindset na ganun? Dapat habang paubos ng visa is palakas kayo ng palakas. Porsigido kayo lalo eh. Hindi paubos ng visa, wala na, paubos na rin yung lakas. Ang hina na rin. Guys, tandaan nyo hanggat may visa, may pag-asa. Kahit 5 araw na lang yan, kung talagang porsigido ka is. Tapos dadasalan mo yan, magdadasal ka, Lord. 5 days na lang ako dito sa Macau. Tulungan mo ako makahanap ng trabaho. Bukas i-guide mo ako kung saan yung agency na may quota. Ganon, hindi yung panghinaan ka ng loob, wala, ayaw ko na, inom na lang ako. Imbis na ipagdadasal mo yan, hingi ka ng tulong sa taas. Guys, si Lord, di ka pababayaan yan. Lahat ng mga problema natin, i-ano natin sa Kanya, sabihin, tutulungan tayo niyan. Hindi yung iyak-iyak ka pa dyan eh. Diba? Ang daming Pilipino dito na walang diskarte. Palakad-lakad lang, parang mga ano dito eh. Palaboy. Sunod-sunod sa mga barkada. Wag mong ano yun, priority na yung mga barkada-barkada. Kaya nga guys, nag-upload ako ng mga agency ng mga location para kaya mong mag-isa. Kahit ikaw lang mag-isa is kaya mo, hindi mo na kailangan ng kasama. Yan yung purpose ko guys. Kaya nga. Kasi dati, kami is, para kami mga aso na sunod ng sunod dun sa ano eh. Ano namin, parang amo. Kung saan yung amo, andun kami. Wala kaming alam dito eh. Wala naman nagbablog kasi dito ng mga agency na location, mga ano. Wala nagbablog dati. Mayroon mga vlogger na dito na yung inaano lang naman dito, binablog nila is mga view, mga park. San Malo. Wala namang nagbablog dito ng kung saan yung agency. Ako lang naman nagbablog dito kung saan mga location ng agency. Guys, mag-search kayo. I-search yung mga agency dito, lalabas yung mukha ko. Ako lang nagbablog dito ng mga agency sa Macau. Dito. Kasi naisip ko yung yung sarili ko dati, ayaw ko mangyari sa inyo na parang dito, basang sisiw, parang nakakaawa na walang alam ng agency. Yun yung purpose. Ayaw ko na magbuka kayong kawawa, ayaw ko na magmukha kayong dito. Basang sisiw na sunod-sunod lang sa may mga alam ng agency dito. Ayan guys, pwede kayo mag-solo kasi nandyan yung mga location, mga mga step by step yan, hindi ka maliligaw, diba? Iwan ko lang kung maligaw kapag maligaw ka siguro pag pinanood mo ng gabi, tapos pinunta mo ng umaga. Dapat umaga panoorin mo kung kailan naalis ka, diba? Ganon guys, ganon gawin nyo. Focus kayo, focus sa nyo. Focus sa goal nyo. Ang hirap ng Huwag ka na magtaka kung damihan nyo experience guys, damihan nyo, walang bayad yung experience dito, walang certificate of employment na hinahanap. Dapat damihan yung experience.
Maglagay kayo dyan. Kayo na mag-lagay kung kailan yung experience na yun, anong taon, anong buwan, anong date, anong ano. Ilagay nyo dyan, marami. Experience. Walang certificate of employment dito, guys. Sa mga, ano naman, may mag-alok sa'yo ng trabaho na may placement na malalaki, huwag nyong i-grab, guys. Mag-apply kayo sa agency, mababa dun yung, placement. Mababa. Kalahati. May mga naririnig ako 22. Ay nako, 28. Sabi ko pag ganyan, wag nyong i-grab yan. Kalokohan yan. Tapos na yung kontrata mo, di mo pa tapos bayaran yung yung placement na binayad. Baka matanggal ka pa kasi patamad-tamad ka doon. Wala na, di mo na mabawi yung pera. Diba? Di mo alam, mga scam pala yan. Papapasokin ka lang 1 month, tapos hindi ka na pa fingerprint. Sabihin na lazy ka, gawan ka ng kwento, tanggal ka. Minsan mga yan ibang company dito na mga Pilipino kasi mga nagsasuggest doon sa mga nila Pilipino yung isa sa mga number 1 dito na mga mastermind sa mga kalokohan pagdating sa pera. Scam, Pilipino nag-umpisa niyan. Yan yung hirap. Pilipino, dinala pa dito yung mga kalokohan sa Pilipinas. Tayo din nagsasuffer dyan kapwa Pilipino. Ang hirap. Kaya guys, sipagan nyo dito, focus kayo sa goal nyo, magdasal. Huwag kayong dito, pahinahina. Dapat kapalan yung mukha nyo. Masaya ako guys sa mga nakakanap ng trabaho. Yun yung pinaka achievement sa buhay, sa pag-vlog ko dito. Masaya ako pag may nakakarinig ako na nakakanap trabaho, pero pag wala naman, malungkot ako. Yun lang guys, thank you so much, I love you all. Sana may natutunan kayo sa mga vlog ko. I love you guys, salamat. God bless all.